Inakyat na sa super typhoon level ang bagyong Nando matapos magtala ng lakas ng hangin na 185 kilometers per hour. Kumuha tayo ng update kay Bien Manalo live. Bien? Denise, isa ng ganap na super typhoon ang binabantayang bagyong Nando. Tinutumbok nito ang bahagi ng extreme northern Luzon. Nakataas na ang signal number 2 sa Batanes, Cagayan, kasamang Babuyan Island, hilagang silangan ng Isabela at silangang bahagi ng Apayao at Kalinga. Signal number 1 naman sa nalalabing bahagi ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, nalalabing bahagi ng Kalinga at Apayao, Abra, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, hilagang bahagi ng Zambales, hilaga at gitnang bahagi ng Tarlac at Catanduanes at probinsya ng Aurora. Makararanas ng malalakas na bugso ng hangin ang mga apektadong lugar dala ng super typhoon Nando. Huli itong namataan 535 kilometers silangan ng Tugigaraw City, Cagayan. Taglay nito ang lakas na 185 kilometers per hour at pagbugso na 230 kilometers per hour. Kumikilos ito pakanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Dahil dito, nakataas na rin ang gale warning sa baybayin ng Isabela, Cagayan, Batanes at Babuyan Island. Maging ang storm surge o daluyong o yung malalaking hampas ng alon dahil pa rin sa epekto ng super typhoon Nando. Kaya pinag-iingat sa pagpalaot ang anumang sasakyang pandagat. Sa mga kababayan po natin sa Batanes, Babuyan Islands, maging dito sa may area ng Northern Luzon, yung Ilocos Norte, Cagayan at gayon din sa may Apayao, iba yung pag-iingat. Sana sa mga sandaling ito ay nakapaghanda na po kayo dahil unti-unti na po mararamdaman yung epekto, direktang epekto ng bagyong si Nando. Sa posibleng lumabas ng Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon Nando Martes ng umaga. Lumabas na rin sa kanilang Tropical Cyclone Formation ang isa pang binabantayan na Super Typhoon na may international name naman na Niyoguri. Samantala patuloy pa rin magpapaulan sa maraming lugar sa Pilipinas ang umiiral na Southwest Monsoon o habagat, partikular na sa malaking bahagi ng Luzon. Kaya pinag-iingat ang ating mga kababayan mula sa banta ng malawakang pagbaha at pagguho ng lupa. Denise, ngayon naman ay makakapanayam natin si DOST Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Magandang hapon po at live po tayo ngayon, Sir Chris, sa Sentro Balita Weekend sa PTV4. Sir, para lang po sa kaalaman ng ating mga kababayan, ito po bang mga pag-ulan sa maraming lugar sa Pilipinas ay epekto lamang nitong umiiral na Southwest Monsoon o habagat o may epekto na rin dito itong Super Typhoon Nando? Dito po sa kanlurang bahagi ng Northern at Central Luzon, inaasahan natin kung magkakaulan ay dulot na po ito ng trough or extension ng bagyong si Nando. Samantala sa mga lalawigan naman sa kanlurang bahagi ng ating bansa, western section ng Central and Southern Luzon, ng Visayas at ng Mindanao, ang nagpapaulan po yung pinag-ibayang habagat. At asahan po natin na sa mga susunod na araw, bukas hanggang Martes ay mas magiging malawak yung mga lugar na maapektuhan ng dalawang weather system, lalong-lalo po ng bagyong si Nando. Alright. Sir, gaano po kalakas itong Super Typhoon Nando at ano po yung mga lugar na tutumbukin nito partikular? Sa ngayon po, Super Typhoon category na ito, ang lakas ng hangin, umabot na hanggang 185 kilometers per hour. At kung magpapatuloy ito sa pagkilos, dito nga sa may bandang dulong hilagang Luzon, inaasahan po natin na posibleng either tumama ito sa anumang isla ng Babuyan or tumawid ng Luzon Strait bukas po ng makapananghali onwards. So ang critical na movement ng bagyo simula po bukas hanggang sa darating na Martes ng umaga. At yun din po inaasahan natin na aside from dun sa posibleng pagtama sa either of the extreme northern Luzon area or maging dito sa northern part ng Cagayan or ng Ilocos Norte, yung mapag-ulan din dapat paghandaan ng mga kababayan natin. No? Gaya ng binanggit nyo kanina, marami tayong lugar na may tropical cyclone wind signal at posibleng sa mga susunod na issuance sa mga tropical cyclone bulletin ng Pag-asa ay madagdagan pa po at magkaroon tayo ng mas mataas na wind signal. Kaya't antabayanan po ng mga kababayan natin yung update natin hingga nga sa bagyong si Nando. Okay. Sir Chris, may binabantayan pa ba tayong sama ng panahon sa mga susunod na araw? Well, aside from bagyong si Nando at habagat, we're not ruling out the possibility na ngayong darating na linggo hanggang sa susunod, first week of October ay may posibleng isa pang mabuo sama ng panahon dito nga sa Karagatang Pasipiko. Okay, last question na lang, Sir Chris. Ano po yung inaasahan nating panahon sa mga susunod na araw? Lalo na ngayong araw na marami sa ating mga kababayan ang nakiisa sa malawakang kilos protesta sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Partikular na dito sa Metro Manila, uulanin po ba sila?
Well, kung umulan man po ngayong araw dito sa Metro Manila ay posibleng dulot lamang ng localized thunderstorm. Hindi naman magiging matagal. Pinakamatagal na siguro yung mula 5 minuto hanggang 1 hanggang 2 oras. Pero bukas nga hanggang sa Martes, yun yung talagang inaasahan natin na maraming pag-ulan, lalong-lalo sa Northern Luzon area, Northern Central Luzon because of bagyong Sinando at ilang bahagi ng Central and Southern Zone in Visayas and Mindanao dahil naman po sa bagat. So ang tabayanan ng mga kababayan natin yung bulletin natin about Nando, yung weather advisory natin about the habagat. At sa mga kababayan po natin na inaasang direktang maapektuhan sa Northern Central Zone, patuloy ngang makipag-ugnayan sa kanilang mga local government at saka local disaster risk reduction managing officers para po sa patuloy na gawaing pangkaligtasan. Alright, marami pong salamat Sir Chris Perez, ang Assistant Weather Services Chief ng DOST Pag-asa. Manatili lamang po nakaantabay sa mga social media platform ng Pag-asa at maging dito sa inyong PTV para maging updated sa lagay ng panahon. At yan ang update mula rito sa DOST Pag-asa. Kaugnay pa rin sa Super Typhoon Nando. Balik sa Denise. Maraming salamat, Bian Manalo.